Mga bossing, eto, dito niya lang po malalaman. Naku, ang manager pala ni Alice Go, no, ay si Roque. Ayun, no. Forax. Medyo Nagkasama. Mag-comedy naman tayo. Pag-usapan naman natin itong mga to. Huwag tayong masyadong seryoso kay Harry Roque. No? Huwag tayong seryoso masyado kay Harry Roque, mga kababayan. So ano po ba yan? No? Sabi dito, Harry Rookie. Pala ang ang pangalan niya. Harry Rookie ang kanyang pangalan. Racket muna si Alice Go bago siya pumunta ulit sa Senado as a proud manager. Ano kaya yung napanalunan nito? No? Panoorin natin. Ano kaya yung napanalunan nito si Alice Go? mo sa Senado. Guys, andito po ngayon, no? Kasama ko po. Nag-compete po siya. Yung kamukha talaga ni Alice Go, mga kababayan, no? Medyo mas malaman lang po si ate ng konti at medyo mas maliit kay Alice Go kasi si Alice Go, matangkad eh. Panalo ng 2 gold din, ha? Parang si Carlos Yulo. Si Rookie naman, parang mayor at Atienza ngayon, mga kababayan. Nakakuha po siyang 2 medal para sa Bamban at para sa Nakakuha po si Alice Go ng 2 medal para sa Bamban, hindi para sa Pilipinas. Pero mga kababayan, sa kalagitnaan po, no, nung maiinit, kahit papaano, talagang ang Pilipinas po hindi papahuli sa mga kalokohan, mga ganito, no? Although, nagtatawanan man tayo, mga bossing, dito sa mga ganitong eksena, ano? Pero seryoso po ang banta sa Pilipinas nung nangyari po sa Pogo at nung nangyayari sa Pogo, mga kababayan. Forax. Mayor Ali. Kumusta naman Si Mayor Ali, hindi Alice. Ali lang, Alice. mo sa Senado? Hindi ko na po maalala. Di na po niya maalala. Wala na. Ay, nako po, Lord. Nung isang beses, ang kinakabisado naman ni Harry Roque yung mga sasabihin niya sa Senado. Mga kababayan, Diyos ko. Mapapasubo! Pero hindi susuko, mga bossing. Pati boses ni ate, nagaya na. Alalahanin mo. Sige, ayan. Aba. For the men's high school, 59 Yun. Ano yung ganon? Parang ngayon ko lang nakita yun, Ma'am Lynn Hirakawa. Ulit nga, paano yun? Sige, ayan. Dito? For the men's high school, 59 kilogram weight class. Sabihin nun. Hindi ko alam ibig sabihin nun. Hindi ko alam ibig sabihin nun. Mga bossing. Ay, Diyos ko, Lord. Anyway, mga boss, napapabiro tayo dyan, napapatawa tayo dyan ni Harry Roque. Pero, yung isa, yung totoong Harry Roque, mga kababayan, manghiyak-ngiyak na po. Hindi na po alam kung ano gagawin. Kung itutuloy po ba ang kanyang pagtatago or nawala na po Talaga pong napasubo na, mga kababayan. Talagang hindi na po makalabas si Harry Roque doon sa kinasadlakan niya, mga bossing. Kaya naman, nag-take the oath, yung gano'n. Gano'n, tapos may gano'n, tapos may gano'n. Yun yung take the oath nila, Talagang napasubo na po, mga kababayan. Ito pong si Attorney Harry Roque. Nung isang araw kasi, ganito yan, mga bossing. Nung isang araw, naglabas siya naglabas siya nung kanya The Spokes Hour. With matching stress na stress ang mukha. Mga bossing. Harry Roque nanawagan sa mga dilawan. Unang-una, yung pagkakatawag niya pa lang. Nagtataka nga ako sa mga dilawan. Kami itong sumisigaw na pababae si President Bongbong Marcos. Parehas naman kami ng paniniwala. Bakit hindi sila sumasama? Yung pagkakatawag niya lang po ng dilawan, mga kababayan,
Sabi ko, kung gusto mo o nililigawan mo yung mga kakamping, tawagin mo ba naman mga dilawan? Pang-asar po sa kanila yun, mga bossing. Di ba? So una pa lang, hindi na alam kung paano manuyo. Kaso ito, lagi ko po siyang pinapanood. Alam ko, pangalan niya Patrick no? Gusto niyo invite natin siya minsan, mga kababayan, dito sa ating channel. Kumbaga, invite lang po natin. Sabi dito, mga DDS, gustong agawin ang mga kakamping at dilawan. Sa ano yata yan? Sa Pangulong o sa gobyerno, pagsuporta sa gobyerno. Sabi kay Roque, kawawa, hindi kami kakampi sa inyo. Soplak po agad, mga kababayan. Soplak po agad, mga bossing. Imagine mo, Roque, ang dating Pangulong Duterte, pinakulong si De Lima. Ilang taon, 7 taon nagdusa, mga kababayan, yung dating senador. Tapos po, ngayon, malalaman natin wala palang kasalanan. Di ba? Ano pa? Napakarami pa po. Yung pambabastos po ni dating Pangulong Duterte kay Atty. Leni Robredo. Tayo dati, inaasar natin, nung panahon ng halalan o eleksyon. Pero pagkatapos po ng eleksyon, tapos na, pumokus na po tayo. Dahil pagkatapos po ng eleksyon, ang bumanat na po, mga Duterte. Doon tayo na doon tayo na-focus At unti-unti po nating nakita, mga kababayan, yung pagsuporta po ng kakamping sa ating Pangulo. Kaya sabi ko, wait lang. Kailangan ibalik natin ang respeto sa kanila kung paano nila nirerespeto ang ating Pangulo. Kaya nga po, isa-isa na din po nating in-interview sila dating Senador Trillanes, which is mangyayari po, mga kababayan, kailan ba? Monday. Bukas ng gabi sa oras na sa ganap na alas 8:30. Ayan, inadjust po namin ng kaunti, mga kababayan. 8:30 bukas ng gabi. Makakapanayan po natin si dating Senador Antonio Trillanes at ang mga pag-uusapan po, mga kababayan, yung tungkol po sa impeachment case na ihahain o inihain niya laban po sa ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Sabi ni Pastor Res, magaling yan, si Patrick Aquino. Natutuwa ako sa kanya. Pinapanood ko siya Pinapanood ko siya na talagang, alam niyo yon, yung